nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang, maganak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, patuloy nating ipagdiwang ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno na siyang naging susi sa ating kaligtasan. Hilingin natin na ang buhay na napagtagumpayan niya ay makasama at makapiling natin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, muli kang nabuhay upang ihatid kami pabalik sa tahanan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, muli kang nabuhay upang pagtagumpayan ang kasamaan at kamatayan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, muli kang nabuhay upang igawad sa amin ang buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa luma'y kapayapaan, at sa luma'y kapayapaan, sa mga taong inalulundan niya. Pinupuri ka namin, inamahal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong pagkikapurihan, Panginoong Diyos, Panginoon namin, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunok sa kanan ng Ama,
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kanaasasan. Ikaw lamang Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa paggaganap ng Pasko ng Pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na iyon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caifás, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan na pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus at muling binuhay ng Diyos ang Jesus na ito. Ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan.
O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya'y pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod, o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, ang pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo na po ang lahat. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Nathaniel na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makauhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat tubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila doon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat
na puno ng malaking isda, 153 lahat. Ngunit napunit ang lambat kahit ganon karami ang isda. Halik kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at ngayong panahon ng muling pagkabuhay, lalo nating pinararangalan ang ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa oktaba, 8 araw na pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Sinimulan natin yan nung linggo, ngunit hindi kasyang isang araw para ipagdiwang ang muling pagkabuhay. Kaya nga't itong 8 araw, patuloy nating ipinagdiriwang sapagkat napakahalaga po ng muling pagkabuhay. Kung hindi muling nabuhay si Jesus, anong ginagawa natin dito? Ba tayo aga-aga nandito tayong lahat nagsisiksikan? Kung di muling nabuhay si Jesus, wag na tayo magpakabait. Gawin na lang natin yung gusto natin, katulad ng ginagawa ng ibang tao. Kung hindi muling nabuhay si Jesus, wag na tayong magbagong buhay. Wag na tayong magsisi. Magpakayaman na lang tayo. Mandaya na lang tayo. Pero dahil muling nabuhay si Jesus, may saysay ang lahat ng ating ginagawa. Kahit may krus, kahit may pagsubok, kahit mahirap ang buhay, magtsatsaga tayo, aasa tayo, magsusumikap tayo. Bakit? Dahil muling nabuhay si Jesus. Kaya sabihin nga natin, salamat sa Diyos. At iparinig natin kung buhay na buhay din tayo, katulad ng muling nabuhay na Panginoon, mas malakas na palakpak ang ialay natin sa Kanya. Kung mapapansin ninyo mga kapatid, ang mga pagbasa ng mga panahon na ito ay hindi lang tungkol sa muling nabuhay na Jesus Nazareno. Ang mga unang pagbasa, kung susundan ninyo at sana sundan ninyo ngayong panahon ng muling pagkabuhay, ito rin ang kwento ng unang simbahan. Ang unang kapisanan ng mga sumunod kay Jesus Nazareno. At dito makita nyo ang pagkakaiba sa mga alagad ni Jesus Nazareno. Kung dati-rati natandaan ninyo nung mahal na araw, sina Pedro at ang ibang mga alagad, nagkalasan, mga duwag, mga traidor, mga taksil. Ngayon, ibang-iba na yung mga alagad.
sapagkat ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbunga din sa pagbabagong buhay ng mga alagad. Sana makita niyo po yun. Hindi lang yung muling pagkabuhay ni Jesus ang ipinagdiriwang natin ngayon, kundi yung bagong buhay ng unang simbahan. Ibang-iba na sila mula nang muling nabuhay si Jesus Nazareno. Narinig natin sa unang pagbasa si Pedro. Natatandaan ninyo, nung si Pedro ay nasa bahay ni Caiphas, nung nililitis si Jesus, hindi ba nilapitan siya nung katulong ng punong pari? 3 beses siyang nilapitan ng mga tauhan ng punong pari. Di ba napapanood natin noon si Pedro, takot na takot, nagkukubli. At hindi pa nga kawal yung nagtanong sa kanya, yung dalagita lang. Laking tanggi niya. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kaano-ano yan. Wala akong kinalaman dyan. Saka tumilaok yung tandang. Pero ngayon, napansin ninyo, si Pedro, kaharap niya mismo si Caiphas. Kayo, mga kapatid, naalala ko, meron po kong ina-counseling noon na kailangan niyang pumunta sa hearing. At siya po ay magulang ng isang anak na pinaslang. At nakita niya nung pinaslang yung anak niya. At doon sa hearing, haharapin niya yung pumaslang sa anak niya. Kaya't hindi siya makapasok doon sa silid na yun. Nanginginig siya. Takot na takot siya. Sapagkat sabi niya, Father, ayoko nang makita yung pumatay sa anak ko. Natatakot ako, nagagalit ako, nanglulumo ako. Pero ngayon nakita niyo si Pedro, haharapin niya. Huwag natin ihiwalay ang kwentong ito sa kwento ni Jesus. Haharapin niya. Matapos lamang ng ilang araw, yung mga pumaslang kay Jesus Nazareno. Kung dati-rati, takot na takot sila doon sa mga saserdote, doon sa mga otoridad na nagpapatay kay Jesus Nazareno. Ngayon, harap-harapan niyang hinaharap sila. Nakita niyo yung pagbabagong yun? Kung dati siguro ay maihi-ihi na sila at nanginginig sila sa takot. Ngayon, alam nila, pwede silang ipapatay din ni Caiphas. Alam nila kung papaano yung ginawa kay Jesus Nazareno, pwede rin gawin sa kanila. Pero hindi sila natakot sapagkat ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbunga din ng bagong buhay sa kanyang mga alagad. Kaya mga kapatid, ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno, nagbabagong buhay. Hindi pwedeng gaya lang ng dati. Hindi pwedeng katulad lang, walang nagbago. Baka naman natapos na ang mahal na araw, balik na sa dati. Nung mahal na araw, para tayong mga anghel, kababait. Nung mahal na araw, dahil maraming prosesyon, para tayong mga santo. Hindi muna ako magmumura, mahal na araw eh. Hindi na muna ako iinom. Hindi ko muna kikitain yung number 2 ko, mahal na araw eh. Hindi na muna ako magsusugal, mahal na araw eh. Kaya ngayon, tapos na ang mahal na araw, dating gawin na uli. Hindi na deboto, debote na uli. Ganun ba ang tunay na deboto? Hindi na muna ako magnanakaw, tapos na, nangilin na ako, balik na uli, magnanakaw na uli ako. Ang tunay na deboto, mga kapatid, nagbabagong buhay.
Dahil doon masusukat kung papaano ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno ay nanahan din sa atin. Bakit ganun ang pagbabago kay Pedro at sa mga alagad? Sapagkat pinanumbalik sila ni Jesus. Narinig natin, naalala nyo nung Lunes, binili ni Jesus na muling nabuhay o nung anghel doon sa mga kababaihan, sabihin mo sa mga alagad ko, bumalik sila sa Galilea. Tatagpuin ko sila doon. Kaya bumalik sila doon. Pero nainip na siguro si Pedro, mangingisda ako. Sabi naman ng iba, sama kami. Yan, diyan tayo magaling eh. Sama kami. No? Nung nagbalik si Pedro sa dati niyang gawe, sama kami. Siguro pag may nakita tayong iba, balik sa dating gawe, gaya na rin ako. Nawala na, nakalimutan na lahat ng mga nagawa nung mahal na araw. Pero nung ginawa ni Jesus Nazareno, kinutsaba niya yung mga alagad niya, sinumbatan ba niya? Nagpasiklab ba siya? Hindi. Pinatawad niya, pinanumbalik niya, at pinalakas niya. Yun ang susi sa pagbabagong buhay. Pinatawad, pinanumbalik, pinalakas. Sabi ko kahapon, hindi niyo ba napansin, hindi nagpakita si Jesus na muling nabuhay kay Pilato? Hindi ba mas mabisa yun kung nagpakita siya kay Caiphas? Doon sa mga taong nagpapatay sa kanya? Doon sa mga taong pinagtulungan siya? Hindi ba mas madali sanang mas maraming maniwala kung isang araw nagpakita si Jesus kay Pilato, nakapamaywang pa, sabi niya, oh, yung pinapatay mo, buhay na uli. Tayo siguro, di ba? Kung dati-rati inaapi ka, minamaliit ka, ngayon asenso ka na, siguro kating-katik ang bumalik doon sa mga taong yun. Sabi mo, ako ang nagwagi. Oh, nasa na yung dati niyong minamaliit? Asenso na. Pero napansin ninyo, hindi yan ginawa ni Jesus Nazareno. Hindi kasi siya pasikat. Hindi siya pasiklab. At higit sa lahat, ayaw niyang maniniwala lang ang tao sa kanya dahil natakot. Dahil nakita lang ng pasiklab. Ang gusto ni Jesus Nazareno, kung naniniwala tayo sa Kanya, dahil tunay tayong nagmamahal, tunay tayong nagsisisi, tunay tayong nagbabagong buhay. Kasi kung katulad ni Pilato, magbabagong buhay lang yun dahil sa takot. Pero ayaw ni Jesus yun, nabubuhay tayo sa takot. Ang gusto niya, nabubuhay tayo sa pagmamahal. Kaya mga kapatid, ngayong ipinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay, sana dumaloy din yun sa atin. Baliwala po lahat ng biba-biba, aleluya, aleluya. Kung yung buhay na pinagtagumpayan ni Jesus Nazareno ay hindi din mapapasa atin. Kaya nga, tuwing tayo'y nagsisimba, ito'y pagkakataon para patawarin, panumbalikin, at baguhin ni Jesus Nazareno ang ating buhay. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at muli kayong nabuhay upang patunayan ang kapangyarihan ng pag-ibig at awa ng Diyos. Ang muling pagkabuhay po ninyo, ang hudyat ng inyong pagpapatawad, pagpapanumbalik,
at pagbabagong buhay para sa amin. Kaya tulungan niyo po kami laging magsisi, laging magsuri, laging magbalik loob sa inyo. Naririto na naman po kami, inyong mga deboto. Binubuksan ang aming puso para sa iyong mga himala at biyaya. Ngunit sana, buksan din namin ang aming puso para sa tunay na pagbabagong buhay, sapagkat ito ang maghahatid sa amin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mahal na pong Jesus Nazareno, muli kang nabuhay. Kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Alleluia, Amen, Alleluia, Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal kong mga kapatid, atin ngayong iduhog ang ating mananatili sa ating piling ang Panginoong Jesucristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng paghihirap at pagsubok. Ang ating tugon, Panginoon, muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may karamdaman, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Tahimik nating idulog yung pa nating kahilingan. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagkapatoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyaw po muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristong muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Alam kong buhay ang Panginoon.
Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Ang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay pinipon ng Diyos na kapiling. Announcement. Pagkatapos ng misay, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa patuloy na pagpapagawa at pag-ayos ng ating simbahan, lalo na pong Adoration Chapel at ang baptistry natin. Sana po marami pa mga deboto ang tumulong. At salamat din po sa inyong mga padalang bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Nung Lunes po, yung malaking sunog po sa may Muntinlupa, tayo rin po'y nagpadala ng tulong sapagat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang bunga ng muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno ay ang pagpapanibago ng ating buhay. Tayo ay pinatawad, pinanumbalik, at pinagbago sa kapangyarihan ng muling nabuhay na Panginoon. Buksan natin ang ating puso sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang lakas ng Poong Jesus Nazarenong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. So Padre Jesus Nazareno, sinasanta ka namin. Aral mo ang aming buhay
at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mo pinamadalahan ay sagisag ang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati ka namin.